sa 2025 budget. Pati na rin ang 97 billion. Alam mo, kung nakikinig ba ng mga taga-subay, ang mga tao ni Saldico sa atin ngayon, kung meron man, ganito kasi yan, no, Saldi. Yung sinasabi mo kasi na wala ka natatanggap na pera. Okay, wala ka natatanggap na pera. Napupunta lang sa lahat. It's not believable. Okay. Kailangan bigyan mo kami ng rason. Bakit ka pumayag maging delivery boy ng kickback? Oo, sabihin na lang niya na because yun yung what are you going to what are you gonna get what's in it for you? Delivery boy? Oo, what's in it for you para maging delivery boy ka? Kasi ngayon, Saldi and friends, okay? Kasi I'm pretty sure, no, Joey, yung pumunta ko sa'yo na anonymous, kinontak din ako. Ang sabi nila, gusto lang nila ng hindi naman nila sinasabi leniency. Gusto lang nila ng leniency. Gusto lang nilang makauwi ng buhay sa Pilipinas. Yun yung sinasabi. Exactly. So, ibig sabihin, okay lang sa kanila makulong. Basta makauwi ng buhay. Oo. If there na pwedeng, yung company mo is pwedeng mag-bag ng mga kontrata. Which is more believable. No? Correct. Which is actually, what you're actually doing, Saldi and friends, sa pagpinin natin yung mga kontrata, ang daming napupunta sa SunWest. Ngayon, ang tanong dyan is bakit, siguro ang dahilan kung bakit ka pumapayag maging delivery boy. Kasi, pinakulambat ka. Yung mga supply contracts, kayo ang nakakakuha. Mga medical supply contracts, kayo ang nakakakuha. Lahat ng LGU, kiniliente nyo na. Diba? Yeah, so parang ang mangyayari niyan is imbis na pigilan ka ni BBM, ginamit ka na lang ni BBM for his own nefarious purposes. Correct. At yung mga madalas magamit, syempre medyo kilala ko itong mga taong to, Joey, no? Itong mga nandyan. Meron talagang requirement niya na kailangan halang ka. Para makapasok ka ng kanilang circle of life. O parang yung sinabi nga ng isa mong best friend, si Cathy, di ba? Pag nandun ka sa kasama nila, kailangan makisingkot ka rin. Kung di ka makisingkot, you don't belong. So it's like something like that. Okay? It's something like that na kailangan maging halang. Kaya siguro hindi naman tagal kasi hindi kasi halang ang bituka ko eh. Kasi kung halang lang ang bituka ko, hindi na ako hingi sa inyo ng mga abuloy. True. Bakla nag-around the world na lang ako ngayon, girl. Ganung level. Hindi na ako nagpapakapuyat para tapusin ang PhD ko or whatever. So they require halangness. So Saldi ko, kaya ka nila kinuha dahil halang ang bituka mo. As simple as that. Okay? You were doing, hindi po pwede, may kid pro quo ito. Hindi po pwede na parang pumayag ka lang maging utusan, delivery boy, nang walang kapalit. Of course, you're getting some benefit out of it, di ba? Hindi ba, mga friends? Kailangan, di ba sabi nga nila, ang saying, in a land of blind men, one-eyed man is king. So, sabihin, kinakabulag kayong lahat. Kasi, kung sino may undue advantage, siya ang makakakulimba, siya ang magiging star. So, ngayon, yung mga nasa paligid niya, lahat yan, dapat halang. Okay? Kasi, kung may hindi halang dyan, tapos nakikita niyo yung mga ginagawa, bakla, kaya niyang i-explok lahat. Ngayon, wala makapag-explok. Bakit? Kasi lahat naging halang. Kung naman, tatalan ka ba na magkano ba gusto mo? Ganyan din sila. Ganyan sila magsalita. Parang ang kanilang offer palati is name your price. And I know this for a fact, dahil ganun din, kasi may nagkukwento sa akin before, na malapit din sa kanila, na malapit din sa akin before. Ganyan sila. They can easily offer you money. Okay? Alam mo, Saldi, huwag ka na magsabi na, kunwari, innocent ka. Correct. Huwag mo nang palabasin na you are an innocent person when it comes to corruption. You could have say na kaya ka kinuha na para maging corrupt because you've been involved in a lot of corrupt practices and you are precisely disposable right now to them because corrupt ka eh. Pwede ka nila itapon. Hindi ba? Pwede ka nila itapon. O, kita mo isa natin. Well, tinatapon na siya now, di ba? Tinatapon na siya now. Tinatapon ka na ngayon, di ba? Pwede ka na, di ba? Kaya nga, bakit ayaw nila kay Sarah? Bakit galit sila kay Sarah? Because Sarah don't want to play their game. Kaya siya ang unang binarubal. Ang gaga ka, malinis ka masyado. Sa dumihan ka nga namin.
Hindi ba? Ganyan naman yan. That's how these people play their dirty game. So, huwag ka na magmaang-maangan na wala kang kinalaman sa mga corruption. Meron ka. Forbes Park. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. At dyan po nabuo ang kabuuang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Pero kahit na i-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Yon. Nagagalit ka pa nun, Marlon, 2 billion per month? Tapos nagtatampo ka pa nang wala masama daw ang loob niya dahil walang remittance, ang kapal ng mukha mo. Kasi siya nag-umpisa niyan, Pam, di ba? Oo, ang nag-umpisa nito, di ba? Kaya may karapatan siyang sumama ang loob kasi pakiramdam niya, binubukulan siya ng pinsan niya na si Martin Romualdez. Pero 2 billion per month, Marlon, di ba? And it started in 2023. Because 2022, Marlon, we have to remember, namana na natin yung budget noon. Kasi ang nag-craft pa noon yung mga outgoing. So minana na natin yan. Nagsimula lang talaga sila makapag-enjoy ng kanilang mga insertions, ng kanilang mga kulimbat, Marlon, noong 2023 na. Sinabi din naman talaga, I don't know, kailan si Senator Ping Lacson din yata nagsabi niyan sa isang budget hearing, no? Pero 2 billion, Marlon, alam mo ba, kung meron kang 2 billion per month, siguro hindi na kailangan magmakaawa ng Philippine General Hospital na dapat meron silang gamot, Marlon. Hindi na kailangan pang tanggalan ng budget ang PhilHealth. Baka idadagdag ko na yun kung ako presidente. At siguro sa 2 billion per month ito, Marlon, per month ha, hindi ito yearly. Yung 2 billion per month, Marlon, baka hindi lang 22 ang classrooms. Yes. And take note ha, mga dilawan, pinklawan ha, ang binabanggit dito ni Saldico, baka mamaya ibalik na naman yung 2016. Pam, napaka-bombastic itong mga ganitong klaseng pasabog ng isang Saldico. Hindi natin siya ginagawang bayani, pero kung merong pinaka-credible at kung merong pinaka-dapat paniwalaan sa mga ganitong klaseng testimonya, higit lalo sa aregluhan, sa kuha ng tongpats, collection, obligasyon. Saldico na, Pam, Saldico na. Dapat to name names. Kaya lang, Marlon, hindi kasi din believable yung yung wala siyang kinuha, wala siyang natanggap, lahat dumaan lang sa kanya. Kasi ang binabanggit niya, yung para kay BBM saka para kay Martin. Diba remember yung inano ko sa iyo ng cake? Pwede niyang hindi hipuin yun, Pam. Kasi meron pa naman ibang mga pagkakakitaan na yun ang pwede niyang talagang lapastanganin, gahasain, at talagang, alam mo yun, pagnakawan. Pero para sa particular na to, inutos, yun pa rin Malamang i-spin nila pero balik natin. Ito lang sa usapin na yan, maaaring hindi humipo. Niniwala ko, maaaring hindi humipo dyan ang isang Saldico, pero sa iba, meron yan. Ang dami yan. For sure. Kasi para naman gumawa ka ng something risky na ganyan, tapos wala ka. Imposible naman, di ba? At well-guided din siya legally dahil ang sentro ng usapan yung sa iba. At least habang hindi na pag-uusapan yung sa'yo, dito tayo sa specific na yung iba, yung obligasyon ng iba na dumaan sa'yo ang usapan. Ang kagandahan dyan, Pam, dahil marami siyang binabanggit na tao, ibig sabihin maraming player dito at ibig sabihin marami rito ang magpapatotoo at marami talaga rito ang nagkontsabahan, ginamit at nagpagamit. Oo nga, Marlon. At sa video din na to now that it's confirmed na hindi siya AI, itong part 4, Marlon, kahit paano maaliwalas ang pagmumukha niya ngayon. Na mukhang nakatulog na siya, nakapagpagupit na siya. Oo, kapagpagupit, no? And yung ililibing siya, no? Tapos, same old to, gagawin siyang terorista para yung red notice sa kanya ng Interpol, maging maalab yung paghahanap sa kanya pagtugis. And Pam, sino ba pinakahuling ginawa nila ng ganito? Hindi ba ang isang Arnie Tevez? Ginawan din nila ng ganito? Inakusahan nila bilang isang terorista. Oo, no? Saka siya nasuplong, napauwi. Marlon, dahil nga masyado ng eager ngayon ang administrasyon na may magawa at may mapatahimik sa pagkatao ni Zaldico, timing is also a challenge for Zaldico. Whatever it is that he has left na pwede pa niyang i-upload, hindi natin alam kung ano ang backup strategy niya in case mahuli siya. Alam mo, natataranta na si Pam. Naniniwala ako, hindi lang pala siya na Malacanang natataranta rito. Pati yung mga nakinabang dyan, pati yung mga naging kasakapat dyan, yung mga kasabwat dyan.
Ang dami ko naririnig, Pam, yung iba talagang, pinapatago na nila yung mga pera-pera nila. Patago, pinapalabas na nila sa ibang bansa. O, pare, dito muna yan, sa'yo muna yan, tabi mo na yan. Ha? May mga tagapagpa 500 million. Dami niyan, Pam. Ang dami niyan. And sana, kung totoo at para sa bayan talaga, at kung talagang sincero ka, Saldi ko, sa mga pinalalabas mong video, pangalanan mo na lahat. Names, lahat. Itodo mo na, Brad. Di ba? Para naman may ikalilinis ng kaluluwa mo. Yung konsensya, yung konsensya niya ba, hindi na kasi niya, mahirap niyang maiba, Marlon, kung paano na siya tingnan ng maraming tao ngayon. Yung perception sa kanya, yung impression sa kanya, mahirap nang mabago yan. Pero yung at least yung ikagagaan ng konsensya mo, gawin mo para sa sarili mo. Di ba? Yun lang, gawin mo para sa sarili mo. Patunayan mo na isang malaking bangungot ka na yun sa pamilya ng Yes. Actually, di ba? At sana eventually, humingi siya ng tawad kay VP Sara for doing what he did. Pwede, dapat. Pero kahit hindi ka na humingi ng tawad, banggitin mo lang sino-sinong kongresista ang binayaran at magkano nilabas yung pondo para lamang pumirma yung ilang kongresista. Tama. Impeachment kay Vice President Sara Duterte. Magkano rin ang binayad nyo kay George Garcia? Yun lang, tama. Hindi mo na kailangan mag-sorry, mas powerful yun. At anong kinalaman ninyo sa pagpapakidnap kay PRRD? Anong halaga ang involved, no? Anong kinalaman nung yung luggages na merong March 11? Saan mapunta yan at bakit pinalabas yan perang yan? Diba? Yes. Okay, no? So ang personal lesson po na mabibigay ko lang dito is that this case po of Congressman Zaldico is a good example na pag wala po kayong kabusugan ay there is really a tendency na come tumbling down or babagsak din po. Kasi you have to remember, ito po, this is actually based sa SALN ni Congressman Zaldico, di ba? Na when he first entered public service, he already had a SALN valued at 4 billion pesos. Mas mataas pa po yun kaila Cynthia Villar sa Villar family. Pero despite that, 4 billion net worth niya, he still entered into these transactions. Kasi yung klaro naman so far, siya mismo sinasabi niya, pinadaan sa kanya yung pera. So pag pinadaan sa kanya, he's still part niyan dun sa criminal act nilang lahat. Because ang mangyari po dyan, that will be a conspiracy between all of them. Siya at yung mga pinangalanan niya regarding yung massive corruption na yan. Diba? So again, yung moral lesson lang talaga natin, huwag tayo masobrahan sa pagiging greedy. Kasi at the end of the day, ano pa ba sana yung purpose ni Congressman Zaldico, diba? He has 4 billion pesos already in net worth. Hindi man lahat yun cash, pero yung assets niya with his cash umabot ng ganun. So kung ibenta niya lahat, that's still going to be 4 billion in liquid cash kung ma-liquidate talaga niya lahat. So yan na po, yan yung moral lesson, diba? Kung hindi lang sana to pinasok ni Zaldico, ni Congressman Zaldico, and then he should have stuck with his path, yung pag-support lang sa Ako Bicol, edi antahimik sana ng buhay niya, and then he has 4 billion pesos worth na assets, diba? So yan lang po ang pinaka life lesson na makukuha natin dito, na mahirap po talaga pag masobrahan tayo sa greed, lalo na po pag pera na yung pinapag-usapan.